Nagumpisa ang storya sa taong 1895. Makikita natin si Dracula na may nakakatakot na anino papunta sa sanggol dun sa sulok. Bulaga! Oh, anak niya pala yun si Mavis. Sobrang maalaga si Dracula sa anak niya at gagawin niya lahat para protektahan si Mavis sa mga masasamang tao sa labas. Papalabas tayo! Bawal! Kaya nagpagawa siya ng napakalaking hotel para sa mga aswang na sobrang tago. May mga multo at zombie pa na nakabantay para sureball na mapapalayo sa mga tao. Ngayon mahigit 100 taon na lumipas, sobrang successful na ng hotel dahil sobrang dami na ng mga aswang na bumibisita. Kasama yung mga tropa ni Drac na Lobo, Frankenstein, si John Cena at yung Mummy. Pumunta silang lahat para i-celebrate yung 118th birthday ni Mavis. Pumunta sa kwarto ni Mavis si Dracula dahil finally after 118 years pinayagan ni si Mavis ng tatay niya na mag-explore sa labas ng hotel. Syempre natuwa si Mavis dahil balak niyang pumunta sa Hawaii kasi dun una nag-zing yung nanay at tatay niya. Nag-zing meaning yung na-love at first sight pero di siya pinayagan kasi yung mga bisita sa birthday niya hindi niya pwede iwan. Birthday mo alam nga naalis ka. Kaya pumayag si Drac na bisitahin ni Mavis yung baryo na malapit lang sa hotel. Nalaman ng mga tropa ni Dracula yung balak ni Mavis na umalis. Syempre natakot sila baka mapahamak siya, di ba? Pero pumayag din naman sila. Tuwan-tuwa si Mavis dahil mahigit 100 taon na yung lumipas. Baka sobrang kabisado mo na yung hotel kaya mo lang libutin kahit nakapikit. Ngayon nakita ni Mavis yung sinabi ng tatay niya na baryo pero di niya alam sinusundan din siya ni Drac. Maya-maya may mga lumabas na tao na may mga armas. Sinubukan niya makipagkilala pero na-awkwardan si Mavis kasi di sila mukhang friendly. Pero nakita na mga zombie lang pala sila na nagpapanggap na tao. Sinubukan ayusin ni Dracula yung sitwasyon kasi pinlano niya pala lahat. Pero nasunog lahat ng zombie dahil sa kabubuan ng isang to. Pero enough na pala yun para makonvince si Mavis na nakakatakot yung mga tao kaya nag-decide siya na umalis. Natuwa si Dracula dahil magiging ligtas na yung anak niya forever. Pero di nakaligtas tong down bad na zombie kasi di siya pinayagan mag-uwi ng mannequin. Ramdam ko yung lungkot sa mga mata niya. Nalungkot si Mavis sa nangyari. Kinuwento na tama si Dracula tungkol sa mga tao. Pero tumigil yung mundo ni Dracula nung nakakita siya ng tao na nakatapak sa lobby ng hotel niya. Si Johnny. Manlalakbay siya tapos may nagkwento sa kanya tungkol sa nakakatakot na gubat. Picture. Na-curious si Johnny kaya siya pumunta. Picture. Naabutan niya yung mga nasusunog na zombie kaya sinundan niya din. Sinubukan ni Dracula paalisin si Johnny pero ang daming aswang sa paligid kaya nagtago sila sa bakanting kwarto. Pinagmukha niyang Frankenstein si Johnny nung paalis na sila sana kaso napigilan sila nung chef na may ratatouille. Tapos naamoy si Johnny pero tinapo ni Dracula para di malaman na tao siya. Si Johnny naman sa sobrang curious parang totoo daw yung skeleton na costume na nakita niya kaya nag-decide siyang ipasok yung kamay niya sa ribs ng skeleton na babae. Nagulat sa ginawa ni Johnny dahil low-key sexual harassment yung ginawa niya Unti-unting na-realize ni Johnny hindi pala sila naka-costume at mga totoong aswang pala sila. Nagpanik si Johnny, nakaabala sa mga bisita hanggang sa mapulot niya yung walis ng witch. Lumipad papunta kay Mavis hanggang sa nagkatitigan silang dalawa. At nangyari na nga yung zing moment. Pero bigla silang hinarangan ni Dracula. Nagulat si Johnny dahil may anak pala tong si Dracula. Natakot si Johnny, baka igupin yung dugo niya pero sinabi ni Drac na ayaw niya daw ng dugo ng tao kasi daw puro taba. Papalayasin na sana si Johnny pero nakasalubong nila si Mavis. Tapos pinaliwanag ni Drac na hinire niya daw si Johnny para maging party planner para sa birthday niya. Ngayon pag alis ni Mavis, oras na para umalis sa hotel. Pero habang paalis, nakasalubong nila yung mga tropa ni Dracula tapos tinanong, sino yung kasama mo? Pinsan mo yan. Angas may pinsan pala ako. Walang maalala na may pinsan si Frankenstein pero winelcome niya pa din si Johnny. Ngayon mga tropa daw ni Drac yung tutugtog sa party pero pang old school pakinggan yung mga tugtugan nila kaya tinulungan sila ni Johnny kung paano mag-celebrate in a modern way. Ayun, nagustuhan ng mga aswang si Johnny pero dahil doon, lalong nainis si Dracula. Ngayon, nag-host si Drac ng bingo pero sobrang na-board yung mga bisita kaya naglabas ng scooter si Johnny at ginawa na naman niyang exciting yung paligid. Nagugustuhan na talaga nila si Johnny lalo na tong si Mavis kaya ginawa ni Dracula lahat ng makakaya niya para di nila magustuhan siya. Pero nakakagawa talaga si Johnny ng paraan para pasayahin yung mga aswang sa paligid niya. Sadyang sobrang cool lang talaga si Johnny. Kaya nag-decide na si Dracula na i-hypnotize si Johnny para umalis pero may contact lens pala siya sa mata kaya hindi siya na-hypnotize. Kaya tinakot na lang siya na hihigupin yung dugo niya kaya wala siyang choice kung hindi umalis. Pero nakasalubong niya si Mavis, niyayaya siya sa kuweba at nasa dulo nun yung rooftop ng bahay nila. Di ko magets paano nangyari yun, kuweba tapos biglang nasa bubong na sila. Kinuwento ni Johnny yung paglalakbay niya sa iba't ibang lugar at naiinggit si Mavis kasi hindi niya pa nararanasan
Maya-maya dumating na yung sunrise, hinarangan ni Johnny yung sinag ng araw para mapanood ni Mavis at na-appreciate niya yung mga nakikita niya dahil first time niya lang din makakita ng sunrise. Pero maya-maya nahulog sa bubong si Johnny papunta kay Dracula. Lagot, kaya pinagtulak ng lamesa si Johnny pero na-bored siya kaya sinakyan niya yung mga lumilipad na lamesa tapos nagkarera silang dalawa. Nare-realize ni Dracula na masaya din naman pala siya kasama. Pero bigla siya nawala. Nalaman ni Dracula na kinidnap si Johnny nung chef kaya literal na pinatigas siya ni Dracula. Deserve. Ngayon, dinala naman ni Dracula si Johnny sa kwarto tapos kinuwento yung nangyari sa dati niyang asawa na pinatay ng mga tao tulad ni Johnny. Kaya nag-decide si Dracula na gumawa ng tirahan na tago para maprotektahan si Mavis sa mga tao. Sinabi niya din kay Johnny na nagkakagusto na si Mavis sa kanya. Siyempre kinilig din siya, pero hindi daw yun magwo-work kasi kahit si Johnny hindi naniniwala na kaya tanggapin ng mga tao yung mga aswang. Kaya napag-usapan na lang nila nang umalis si Johnny after nung party para hindi malungkot si Mavis habang nagse-celebrate. Ngayon araw na ng party, sumasayaw lang si Johnny tsaka si Mavis sa gitna ng mga aswang. Pero biglang binigyan si Johnny ni Mavis ng tingin na gusto niyang si Johnny. Sinubukan lumayo ni Johnny pero nahuli sila ni Dracula. Sobra siyang nagalit dahil meron silang usapan. Tapos nadula si Dracula at sabi niya na hindi naman totoo yung baryo na napuntahan ni Mavis nung una. Tapos nireveal din nung chef na tao pala to si Johnny kaya nagpanik yung mga aswang. Di makapaniwala si Mavis pero gusto niya pa din tanggapin si Johnny. Pero habang tinititigan silang dalawa ni Dracula, nag-decide na lang na lumayo si Johnny at sinabi na di tayo magiging bagay, vampira ka, iglesia ako, hindi ako mahilig sa dugo. Kaya kinomfort si Mavis ng tatay niya sa bubong. Sinabi ni Mavis na gamitin ng tatay niya yung powers niya na makalimutan si Johnny, pero hindi niya yun ginawa. Binigay din ni Mavis yung libro ng nanay niya tapos nakasulat na isang beses ka lang makakahanap ng taong makakazing mo. Kaya nagsisi si Dracula kasi hindi niya in-expect na magsising sila ni Mavis tsaka ni Johnny. Kaya kinaumagahan, sobrang daming aswang na nagrereklamo. Kaya nakiusap si Dracula na tulungan siyang hanapin si Johnny. Siyempre naisip ng mga tropa niya bakit siya tutulungan. Tao nga siya, di ba masama yung mga tao? Pero iba si Johnny. Tapos kinuwento ni Dracula na nagzing si Mavis tsaka si Johnny. Ayun, pumayag sila, hinanap nila si Johnny pero habang nasa biyahe, sobrang daming tupang nakaharang kaya ginawa ng tropa ni Dracula na lobo, minukbang niya lahat. Masama yung tingin nila sa tropa nila kahit nakain naman daw sila ng tupa, pinagkaiba lang daw yung sa kanila luto. Maya-maya umabot na sila sa lugar ng mga tao at nagse-celebrate sila ng Monster Festival. Tapos may mga nakita silang nakasulat na sinusuportahan ng mga tao yung mga aswang. Punong-puno ng mga tao sa daan na naka-costume na katulad nila. Kaya sinubukan nilang takutin yung mga tao pero natuwa lang sila lalo. Sinabi na lang ni Frankenstein na kasama niya yung totoong Dracula. Sinabi ni Frankenstein na kailangan makadaan ni Dracula para mahabol si Johnny kaya pumila lahat ng mga vampira at hinila yung kapa nila para makadaan si Dracula nang hindi nasusunog yung balat niya. Sobrang wholesome ng moment na to dahil yung mga taong kinaiinisan niya dati ay humahanga na sa kanya. Ngayon nakita ni Drac yung eroplano ni Johnny na nakaalis na. Naging paniki siya, sinugal niya yung buhay niya para mahabol yung boyfriend ng anak niya. Kinontrol niya ngayon yung kapitan para bigyan siya ng mensahe na humingi siya ng tawad at bumalik na daw siya kay Mavis. Ngayon nakauwi na si Dracula na puro sunburn habang bit-bit si Johnny. Nagtaka si Mavis kung bakit bumalik si Johnny pagtapos siyang itaboy dun sa party. Kaya pinaliwanag ni Johnny, pag di niya ginawa yun, higupin daw yung dugo niya ni Dracula. Ngayon malinaw na sa kanilang dalawa na palan talaga tong tatay ni Mavis. Sinubukan ulit nilang mag-kiss at nag-transition na sa mismong party. Natapos ang storya sa masayang tugtugan at pagrarap ni Dracula. Salamat sa panonood. Milky Shaky out to.